Good morning lahat dito sa inyo sa KYMC, Kanlungan Youth Mission Church. And para sa ating Sunday service ngayong umagang ito. And bago tayo magsimula, samahan niyo akong manalangin. Let us pray. Ama namin sa langit muli, salamat po sa oras na ito, Ama. At kami ay dumudulog muli, Panginoon. Ako ay dumudulog muli sa iyong presensya, Panginoon. Para sa recording na ito, Panginoon, na aming mapahayag, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong buong katotohanan, Panginoon, na nakakapagbigay kalakasan sa aming pananampalataya. Nihiling ko rin, Panginoon, yung presensya ng iyong banal na Espiritu sa bawat nakikinig ng salita na napapahayag dito, Panginoon, na kumilos, Panginoon, in both sides yung banal na Espiritu, Panginoon, na nagbubukas ng aming panunawang spiritual, Panginoon, ng aming puso, ng aming kaisipan. Hindi lang nagbubukas, Lord, kundi naglilinis nito, Panginoon, upang magkaroon ng puwang, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, ng aming mga napapakinggan, Panginoon, at nagtatanggal ng aming mga alalahanin, ng aming mga pangamba sa buhay, na halos punong-puno, Panginoon, yung aming puso sa bawat linggo. Kaya ngayon, Panginoon, ihanda mo po, Panginoon, yung lahat na makapakinig ng iyong salita. Ang lahat, Panginoon, ng bagay na ito ay para lang sa iyong kapupuri, katataas ng iyong dakilang pangalan. Itong aming panalangin in Jesus' name. Amen. So muli, mga kapatid, good morning. Kung meron kayong Biblia, ang ating tatalakayin ngayon ay nasa aklat ng Genesis, ng pasimula ng Genesis sa chapter 15, verse 1 hanggang 12. Verse 1 hanggang 11. At pagkatapos nito ay sunod naman sa verse 17 hanggang 18 ng parehong chapter. So, kung meron kayong Biblia or kung meron kayo dyan sa screen, sabayan nyo kung sa pagbasa at tumayo tayong lahat. Sa verse 1, itong sabi, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano po ang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eleazar na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi ang isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan, ganyang karami ang magiging lahi mo? Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sa verse 7, sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur at Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Tinanong naman ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang, magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkapatong-patong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kainin ng mga ito, ngunit tinaboy sila ni Abraham. Sa verse 17, pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok. At maningas na ulo na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At nang araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham.
Ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. So ito mga kapatid, yung ating mga mapag-aaralan ngayong oras na ito. E nawa, handa na po yung lahat na makinig. Amen. So kung napakinggan ninyo yung ating binasa at maaari na yung lahat na umupo, kung napakinggan ninyo ang lahat ng ating binasa patungkol sa pananampalataya dito ni Abraham, patungkol sa kung paano itinuring si Abraham na matuwid at kung paano siya ay nananampalataya. So gusto kong bigyan natin ngayon ng focus itong 6 na verse na magkakasunod para maging malinaw sa inyo kung ano yung naging situation ni Abraham bago siya nagkaroon o bago siya sumampalataya dito sa pangakong binigay sa kanya ni Yahweh. Marami tayong matutunghayan dito na madalas ginagawa natin sa ating buhay sa pananampalataya. Mga bagay na hindi natin nakalain na ilang beses nagiging hadlang at malalaking bagay yung nagiging epekto sa ating buhay at maging sa mga kapwa natin mananampalataya. So, sa verse 1, ito ang sabi, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Dito mga kapatid, matutunghayan natin na yung promise kay Abraham, meron ng assurance. Kung baga, dahil itong promise na ito nagmula sa Diyos, narinig niya sa Diyos at nalaman niya sa Diyos, kung baga, walang question or napaka-sure na merong ibibigay si Yahweh sa kanya. Merong ibibless si Yahweh sa kanya. Ibibless siya ni Yahweh. Binigay sa kanya ni Yahweh itong promise. Ang kailangan niya lang sumampalataya. Pero alam nyo, dito na alam ni Abraham na sure yung promise. Yun yung alam niya. Yun na nanindigan si Abraham kaya siya lumabas dun sa lugar kung saan siya tinawag ni Yahweh sa Ur. Nanindigan siya dahil alam niya, naniwala siya na yung promise ay sigurado. Sure siya doon. Pero sabi ko nga, mga kapatid, dito na pumapasok yung abilidad ng tao na mag-isip ng sarili niya. Mag-isip ng paraan. Mag-isip ng sarili niyang or magbase sa sarili ng standard na madalas typical natin ginagawa kapag mayroong binibigay sa atin yung Diyos na kalooban. Or sa atin mismo sa loob ng simbahan, sa pananampalataya natin, na habang magkakasama tayo sa loob ng simbahan, meron tayong mga sineset na standard na minsan hindi natin alam kung gaano yung nagiging epekto sa binigay sa atin na misyon ng Panginoon. Ito niyo malalaman niyo mga kapatid. So si Abraham ay nagkaroon ng in-apply ngayon itong standard niya. One thing is meron siyang assurance na totoo yung promise. Pero wala siyang idea kung anong mangyayari once na na-receive niya yung promise. Doon na pumasok yung sariling kaisipan ni Abraham. At base sa panuntunan ng tao, base sa standard ng tao, maybe, siyempre, lumabas siya ng dati niyang kinalakihan na lugar. Ngayon, itong mga kasama niyang slaves, marahil nag-uusap-usap na dahil una, matanda na si Abraham nung lumabas siya, nung tinawag siya ng Diyos. Pangalawa, bukod sa matanda na siya, wala siyang tagapagmana. Alam ng mga slave niya na any moment, pwedeng ipamana ni Abraham kung sino man mapusuan niya, kung sino man ang mapili niya sa kanyang mga alagad na magiging tagapagmana at kasamang mamanahin
nitong magmamana ng kaharian niya or ng blessing na binigay sa kanya or ng promise na binigay sa kanya ng Panginoon, kasamang mamanahin nung magmamana, nung tagapagmana niya, itong promise na ito. So imagine, alam niya, yes, Abraham is faithful, meron siyang assurance sa promise. Pero hindi niya alam kung paano mangyayari after that promise. So, marahil sabi ko nga kanina, nagtatanungan na o nag-uusap-usap na yung mga tao sa paligid niya. And by that influence, yun, kapag merong usapan yung mga tao, madalas nagkakaroon ng standard sa paligid. Kung ano yung naririnig mo, nagkakaroon ng impluensya sa'yo. And then, nagiging panuntunan kung ano yung dapat mong gawin. Nawalan ng focus si Abraham dun sa promise, nagbigay ng promise, na-focus siya dun sa mga magmamana ng promise. Ito ngayon yung naging question ni Abraham. Sabi niya, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano ang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin? Sure yung promise, pero may question ka about dun sa promise dahil sa standard ng tao. Anong kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana, kundi si Eleazar na taga Damasco, isa sa mga slave na pinagkakatiwalaan ni Abraham. Given dito na nagbigay si Abraham ng pangalan is Eleazar na taga Damasco, ibig sabihin itong si Eleazar is isa sa mga matagumpay niyang alagad. Isa sa mga mapagkakatiwalaan niyang alagad. At dahil nakapili siya ng pangalan, ibig sabihin, napag-usapan na talaga nila. Napag-uusapan na sa paligid nila, nag-uusapan na sa grupo nila, kung sino yung susunod na magmamana nitong blessing na binigay ng Diyos kay Abraham. And dahil naapektuhan nun si Abraham, nakapag-decide mismo si Abraham, itong si Eliezer, pinangalanan niya na. Naging diretso siya kay Lord, pinangalanan niya na, Lord, itong si Eliezer ng taga Damasco, yung magiging tagapagmana. Anong kabuluhan, Lord, ng blessing mo kung ito na yung tagapagmana ko? Dinesisyonan ni Abraham by human will kung sino magmamana. Sabi sa verse 3, hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. And then dineclare na ni Abraham, it is a declaration, it is a definite decision because of human will. Yun naman yung laging ugali ng tao kapag sa ating mga Kristyano na laking epekto nung ganitong klaseng pagsiset ng human standard. Tinanggap mo yung promise through faith. And then magsiset ka ng standards sa mga tao na dapat nilang sundan. Nakukunin niyo. Sa loob ng simbahan, lalo na kayo kapag naging leader kayo sa loob ng simbahan, pag-aralan ninyong mabuti na hindi yung standard ninyo na minsan ginagawang culture sa loob ng simbahan, lalo na minsan may mga pangit tayong pag-uugali, may mga selfish tayong pag-uugali, or may mga pride tayo na gusto nating protektahan na alang-alang dun sa mga yun, alang-alang sa yung pride, alang-alang sa ikaw yung leader, alang-alang sa mayabang ka, alang-alang sa malaki yung ulo mo, magsiset ka ng mga standard sa church na nakaka-offend or nakaka-hurt sa iyong mga miyembro or painful sa mga tao. Hindi lang yung leader or maski mismo yung loob ng simbahan. Minsan pa nga, di ba? Pagbata ka pa sa Kristiyano, minsan yung loob pa ng simbahan, magdadala ka ng Bible. Nung bata ka, pag nagdala ka ng Bible, kukuntsawang ka ng mga kaibigan mo. Or pwedeng mangyari din yung ganun sa loob ng simbahan. Kukuntsawang ka, nakikreate sila ng culture, nakikreate sila ng human standard
na i-disapprove kapag merong nila yung ibang nakikita nilang gumagawa ng tama. Ang tinutukoy ko, sabi ko nga kanina, kapag ikaw yung naging leader, pag merong ginawa ang Diyos dun sa tao na yun, at nainggit ka, at natamaan yung pride mo, at naapektuhan ka, magsiset ka ngayon ng standard para yung kalooban ng Diyos na ginagawa niya dun sa mga tao is i-ano mo sila, i-offend mo sila. Magiging painful sa kanila yung standard mo. Dahil kinalimutan mo yung standard ng Diyos na binigay niya sa'yo. Yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa'yo. Dahil siniset mo yung sarili mong standard. Just imagine si Abraham. Kung binigay niya yung promise dito sa taong ito na si Eliezer ng taga Damascus, nakakatakot. Kasi bukod sa walang Jesus Christ na mapapanganak. Yun yung pinaka-main. Walang Jesus Christ na mapapanganak kung binigay ni Abraham itong promise dito sa kanyang alipin na ang pangalan is Eliezer, which is na talaga Damasco, na hindi galing sa lahi niya. At kung matatandaan niyo ilang beses na persuade si Abraham, namuntik niya nang ibigay yung promise base sa desisyon niya, base sa sarili niyang desisyon. Yung effect ng human standard ng tao, ang pinopoint ko is madalas nakaka-apekto sa kalooban ng Diyos sa atin. This setting of human standard plays a big role on what we can and cannot believe. What we can and cannot believe. Andyan na yung meron kang ayaw paniwalaan at meron kang gustong paniwalaan. Pinipili mo. Merong isang bagay na totoo, pero dahil hindi pasok dun sa listahan na meron ka, regardless pa kahit sino pa yan, kahit ano pang katotohanan yan, hindi mo yan pakikinggan. Meron kang sinet na standard. Di ko alam kung na-elaborate ko sa inyong mabuti or kung napapaliwanag ko sa inyong mabuti. Nagiging sarado ka, yun yung point ko. Nagiging sarado yung isip mo, nagiging sarado yung heart mo, nagiging sa judgmental ka, nagre-reject ka ng tao, nagka-cancel out ka ng tao, nagdi-disregard ka ng tao dahil dun sa selfishness na meron ka, dahil dun sa standard na itinayo mo. Minsan sa loob ng simbahan, nagkakaisa pa yung mga tao in a way na magkakaisa sila para i-condemn yung kanilang kapatid. Nagigets ninyo? Nagkakaroon sila ng isang isip na kapag yung isang tao nagkamali, i-condemn natin. Ko-questionin natin na parang mga perfect tayo. Pawasakin natin sila na parang mga perfect tayo. The only moment na yung mga tao nakaka-experience ng grace sa pagpasok nila sa simbahan is yung first time na nagrepent sila nung hindi pa sila believer, nung hindi pa sila nag-church. Dahil sabi ng Bible, libu-libong anghel yung nagse-celebrates kung merong isang taong tumalikod sa kanyang kasalanan. Ito, maybe yung buong simbahan, yung mga maraming mananampalataya, nakikisaya. Pero pagkasama mo na at nagkasala ulit, minsan yung mga tao, doon lumalabas yung pagiging judgmental. Mabuti pa yung new convert, masaya ka. Pero kapag nandyan na hindi mo na kayang pagtiisan, pag nandyan na hindi mo na kayang bigyan ng love, pag nandyan na siya, hindi mo na kayang tiisin yung mga nagagawa niya para unti-unti pa siyang mabago. Gusto mo, the moment na pumasok siya sa church, perfect na siya. Mas perfect pa siya sa'yo. Pag nagkamali siya, questionin mo. Kaya tuloy, pag nagkamali ka, questionin ka din niya. Dito humahantong yung mga tao sa sakitan. Dito humahantong yung tao sa samaan ng loob. Walang patawaran, walang pagtalikod sa kasalanan. And dahil dito sa mga sinasabi ko nga na human standards na ito, unti-unti itong dumadami, unti-unti itong nag-grow sa loob ng church hanggang sa nagiging kultura, hanggang sa nagiging batas,
hanggang sa nagiging pundasyon ng loob ng simbahan, tuloy yung mga tao para silang namumuhay sa kautusan sa halip na namumuhay sila sa biyaya ng Diyos. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, minsan pag nasasaktan ka, okay lang na magreklamo. Okay lang na magsabi ng totoo. Okay lang na may ma-offend. Okay lang na may masaktan. Lahat ng bagay na yan, normal lang. Ang importante, yung pagtanggap mo. Yung open yung heart mong makinig. Open yung heart mong makarinig ng mag-base dun sa katotohanan at tumalikod kung meron ka mang nagagawang mali. Or kahit wala kang nagagawang mali, aminin mo lang sa sarili mo na meron kang pagkukulang. Para yung sakit, yung kasalanan ay gumagaling sa pamamagitan or pinapapawi sa pamamagitan ng malalim na pag-ibig. Pero dahil nga sa sets of human standard, pag ito yung kultura sa loob ng simbahan, wasak na wasak yung panuntunan ng salita ng Diyos. Instead na nagiging kakampi natin si Kristo, nagiging kalaban tayo nung salitang o nung gospel ni Jesus Christ. Kaya nga itong si Abraham, sabi niya, hindi mo ako pinagkaluban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Sabi sa Philippians 3:18, sa pamamagitan nito, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Marami daw yung namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Imagine na, dahil sa mga kulturang ganyan, maraming nagiging kaaway ng krus. Ano bang meron sa krus? Pagpapatawad ng kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, pananampalataya kay Jesus Christ, pagkakaroon ng panibagong pag-asa, di ba? Pero yun yung mga bagay na hindi natin binibigay sa mga kapwa natin, mananampalataya. Nag-set tayo lagi ng standard na dahil din sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin, maglalagay ka ng batas, ito na ngayon yung batas natin. Dahil hindi sila nag-a-attend ng maaga, magsiset ito yung batas natin, ito yung penalty, ito yung parusa, ito yung paghatol, ito yung kaso. Nawawala yung kusang loob. Nawawala yung konsensya, nawawala yung pag-ibig, nawawala yung may nagbabago dahil tanggap mo pa rin yung tao. Dahil meron ng set of standard itong mga nandito away, yung out, yung lumalabas dun sa mga standard, hindi natin sila bibigyan ng panahon or di natin sila papansinin or i-disregard natin sila, i-reject natin sila, i-cancel out natin sila. Nagkakaroon ng bara sa puso natin patungkol dun sa kung anumang pag-ibig sana yung pwede mong maibigay or maitulong. Kaya nga si Jesus Christ, nung dumating si Jesus Christ, kung papansinin niyo, itong mga Pariseo nag-set ng mga standard sa buhay ng mga Israelita. Mas nado silang na-focus dun sa mga bagay na maganda sa paningin ng tao. Yun, tatanghalin ka, magkakaroon ka ng mataas na posisyon kahit binili mo ng pera or kahit nakuha mo out from kilala yung tatay mo, famous yung magulang mo, o may katungkulan na mataas yung magulang mo, kaya ka nandun sa posisyon na yan. Naghahabulan silang magkaroon ng malatanyag na posisyon. Pagalingan sila ng pagsasalita, pagalingan sila ng interpretasyon. Singkagaling silang magdala ng sarili. At ang gustong-gusto nila sa lahat, yung pagtatanghal ng tao. Yung pinupuri ka ng tao. Yung tinitingala ka ng mga tao. Hindi dahil sa pinapahayag mo sa Diyos, kundi dahil sa yun yung laman ng puso mo. Yun yung mga laman ng puso nila. Maghanap ng atensyon at simpatsya ng tao. Kahit na nanlalait sila ng iba. Yung tipong maglalakad ka sa loob sa kalsada, pag may nakita kang makasalanan, iko-correct mo siya. Ganun yung ugali ng mga Pariseo at that time. Iko-correct mo siya, i-rebuke mo siya. Sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng salita ng Diyos, sa ngalan ng aklat ni Moses. At yung mga taong nasa paligid, sila talaga yung focus ng atensyon na gusto niya makuha.
Pero pag wala yun, they don't care. Wala silang pakialam kung walang mga tao dyan. Bahala yung makasalanan. Pero kung maraming tao dyan, gagawa sila ng eksena para magpasikat. Gamit yung mga standard na sila mismo yung nagtayo. And in the end, anong nangyari? Nang dumating si Kristo, ang pinili niya yung mga taong na-reject base dun sa standard na yun. Yun ang pinili ni Jesus Christ. Pinili niya yung mga makasalanan. Pinili niya yung mga hindi tanggap ng lipunan. Pinili niya yung mga pinagtatabuyan ng mga tao. Pinili niya yung may mga sakit na hindi tanggap ng mga tao, ni hindi mahalapitan o mahawakan or matulungan ng mga tao. Yun ang pinili ni Jesus Christ. So, yung mga rejected, yung mga kinakancel sa loob ng simbahan. Yung mga nilalait ng tao. Yun yung pinili ni Jesus Christ. Dahil dumating siya para sa kanila. Kaya nga sabi ko kanina, ito yung mensahe ng pag-ibig. Ito yung promise na tinanggap natin. Yung salvation na tinanggap natin. Pero later on, mag-create tayo ng culture. Maybe not today, maybe in the future, or maybe unti-unti siyang nakikreate. Na hindi natin alam in the future, baka hindi na lang natin napapansin, nagre-reject na pala tayo ng mga tao. Nagka-cancel out na tayo ng mga tao. Umiikot na lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi na umiikot doon sa mga taong dapat nakakatanggap ng pag-ibig ng Diyos dahil ginagamit tayo ng Diyos para doon. Binibless tayo ni Lord pero yung blessing sa atin lang din napupunta. Hindi natin kayang mag-bless. Wala namang masama kung mag-bless ka. Pero yung hindi ka mag-bless ng iba, yun yung mahirap. Hindi mo natututunang mag-bless ng iba, yun yung mahirap. Kaya nga, dito sa sitwasyon ni Abraham, nag-intervene na yung Diyos. Nag-intervene na si God. Kung hindi mag-intervene si Lord, at hindi niya binigyan ng vision at this moment si Abraham, baka bago pa nakapag-intervene si Yahweh, binasbasan, pinatungan na ng kamay ni Abraham itong kanyang alagad para magmana nung kanyang kaharian, nung kanyang mga ari-arian. Sabi ni Yahweh sa verse 4, subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin, sabi niya kay Abraham, ang iyong magiging tagapagmana, Abraham. Hindi. No way. Huwag ganyan, hindi ganyan ang isipin mo. Hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Sinabi pa ni Yahweh sa kanya, lumabas ka. Kung ayaw mo maniwala, lumabas ka. Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mong babayan, ganyan karami ang magiging lahi mo. At mula nun, sabi ko kanina, sure si Abraham na may promise. Una. Pero ngayon, dahil sinabi ito ni Yahweh, sure na siya na magkakaroon siya ng anak. Yun yung assurance ni Abraham. At kung mapapansin niyo itong kwento ni Abraham, hindi kalaunan ng yung kanyang asawa na si Sarah, biglang naisip na hindi na siya capable magkaanak. Oo, tama. Nag-promise naman si Lord na magmumula sa lahi ni Abraham. Nag-intervene ngayon si Sarah, ang sabi niya, baka naman hindi sa akin magmumula. Baka naman basta kung sinong malahian mo. Or pwedeng itong slave na kasama natin dito, siya yung magdadala ng lahi mo. So, sure si Abraham na may promise, sure si Abraham na manggagaling sa lahi niya. Ang hindi siya sure kung ang asawa niya ngayon, sa asawa niya ngayon magmumula, yung kanyang salin lahi. So, nakinig na naman siya sa asawa niyang si Sarah. At si Sarah, binigyan siya ng slave. Dito, hindi nakapag-intervene si Yahweh. At the moment na nagkaroon siya ng anak dito sa slave, and yun nga, pinanganak si Ismael. Sabi ni Yahweh sa kanya, nangyari dito, bumaba si Yahweh at nagpakita at binisita si Abraham. Dalawa. Pinuntahan nila si Abraham, kinausap nila si Abraham. At habang nag-uusap sila, sinabi nila,
itong asawa mo na si Sarah, kakaroon ng anak na isang lalaki. At nung narinig ni Sarah yung kwentuhan nila, yung usapan nila, natawa siya. Kasi hindi siya talaga naniniwala na magkakaroon siya ng anak. Pero yung nga yung point ko, paano kung binigay ni Abraham ngayon yung basbas niya kay Ishmael? Di ba? Ang laki na namang epekto nun sa salvation. Pero nung dumating yung totoong katuparan na siya na nagkaroon na ng anak itong si Abraham, which is si Isaac, nagkaroon na ng matibay na paninindigan si Abraham patungkol dito sa pangakong ito. Kaya sabi sa verse 6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Kinalimutan na ni Abraham yung lahat ng pamamaraan niya at mula noon, nagtiwala na siya kay Yahweh. At dahil sa pagtitiwala niya kay Yahweh at dahil sa paninindigan niya sa kung ano yung panuntunan o yung pamamaraan ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos yung naging matuwid sa kanya. Yung naging nagpatuwid sa kanya. At dahil doon, tinuring siya ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Abraham believed in God and it was reckoned unto him as righteousness. Itinuring siyang bilang isang taong matuwid ni Yahweh. Kaya nga sa aklat ng Galatians, chapter 3, verse 2 onwards, itong sabi niya, sabihin nga ninyo, sabi ni Paul, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong mga pananalig na inyong narinig tungkol kay Kristo? Linawin ko. Tinatanong ni Paul, itong mga taga-Galatians, kung tinanggap ba nila yung kanilang pananampalataya. Nililinaw niya kasi dito na yung mga tao nagsiset side lagi ng batas. Nagsiset side lagi ng panuntunan, ng human standards. Kagaya itong ginawa ni Abraham nung una. Nagbe-base lagi tayo sa human standards. At itong human standards na to kapag nahaluan ng pride, nahaluan ng ego, nahaluan ng self-interest, namamayagpag sa loob ng simbahan at nagiging requirement sa pananampalataya kay Kristo. Nagiging law, nagiging batas, nagiging kautusan. Ang dali lang sumunod kay Kristo. Nagiging mahirap dahil sa mga standard ng tao. Sabi ni Paul, tinanggap niyo ba si Kristo sa pananampalataya o dahil sa pagsunod ninyo sa kautusan? Bakit? Kasi nagsiset sila ng kautusan. Nag-i-standardize sila ng kautusan sa loob ng simbahan. Sabi niya, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Nagsimula kayo sa Espiritu tapos ngayon gusto ninyong mamayagpag yung sarili ninyong kapangyarihan, yung sarili ninyong goal, yung sarili ninyong will, at nais nyo yun yung sundin ng mga tao, yung standard mo. Minsan hindi tayo nagiging careful pero standard na natin yung nasusunod. Hindi na yung love. Nawawala yung compassion, di ba? Pag nakikita mo yung standard ng tao, ito yung mga ito yung mga palatandaan ng standard ng tao. Nawawala yung compassion. Nawawala yung katotohanan ng isa pa. Hindi na minamahal yung katotohanan. Pag bata ka, or kung sino ka man dyan, wala ka namang pangalan, manahimik ka. Kahit nagsasalita ka ng katotohanan, hindi ka papakinggan. Nawawala yung pag-ibig. Nagiging focus yung simbahan sa mga bagay na hindi nakakatulong sa mga tao. Hindi nagkakaroon ng puwang yung pag-ibig, yung pagmamahal. Walang nagsasacrifice, walang sumusunod. Tapos nagiging focus yung simbahan sa mga posisyon. Nagiging after yung mga tao sa posisyon. Gusto nila sumikat, gusto nila magsalita, gusto nila yung ano nila, yung pangalan nila, yung mahabang, lumaki yung ulo nila. Yan yung gawa ng tao eh. Yan ang after ng tao lagi. Gusto nila magkaroon sila ng background, certificate, diploma. Kaya nila yung kinukuha dahil gusto nila maging ano nila eh.
approval ng mga tao. Sinisik ng tao, ugali kasi ng tao na i-please yung iba. Nagsiset tayo ng standard na para lamang sa mga na ginawa lamang para mag-please. Nagko-conform tayo into an image na nakaset para i-please yung iba. I-please yung mga tao, i-please yung mga miyembro, i-please yung pastor mo, i-please yung leader mo, i-please yung mga pastor sa loob ng simbahan or sa labas ng simbahan. I-please yung kahit na sino. Di ba gano'n naman? Isa nga, may makakausap ka. Wala kang background. Doesn't matter. Minsan, nahirap pahayag ng katotohanan. Kailangan mag-graduate ka ng mga maraming background bago nila paniwalaan. Minsan kahit mag-graduate ka na, meron pa rin question. Kasi may human standard eh. Bakit hindi natin maging standard yung truth? Yun naman ang sinabi ng Bible. Maging lovers tayo ng truth. We become lovers of truth. Because truth doesn't matter whosoever express the truth. Kahit pa bilangguyan or matagal nang sinungaling yung tao ngayon. The moment na in-express niya yung truth is always truth. Nawawala yung trust, nawawala yung honesty, nawawala yung sincerity. Diba? Pag malayo na yung narating mo, masyado nang malayo yung nalakbay mo pagdating din sa human standard, minsan nagkukubli ka na ng kasinungalingan mo. Tinatago mo na yung sarili mo sa pamamagitan ng kino-question mo yung iba. Masyado kang mapagbantay sa iba. Makagawa lang sila ng konting mali, gagawa ka kagad ng issue. Human standard. Huwag niyong gawin ganyan yung puso ninyo. Nagsisimula yan sa pagtataas ng sarili. Nagsisimula yan sa yung hilig mong ikaw yung mahiyag. Mapapurihan ka. Makita ka. Minsan yung inspirasyon mo, akala mo yung Lord. Yung dalas ng inspirasyon mo, yung sarili mo lang. Gusto mong magpasikat. Maging humble muna tayo. Magpakababa muna tayo. Umibig ka muna. Subukin mo muna yung pasensya mo sa pagmamahal. Subukan mo muna yung pasensya mo sa humility. Subukan mo muna yung pasensya mo sa pagbibigay. Sa pagtulong. Sa paggigibap. Pagpaparaya, pagsasalang-alang, tsaka mo tignan kung meron ka talaga nun or puro lang pagtataas ng sarili yung habol mo. Kundi magiging batas ka sa loob ng simbahan pag nagkaroon ka ng matitibay pang background na magpapatunay na isa kang taong magaling, lalo pang tataas yung pride at ego mo. Magiging standard ka sa loob ng simbahan, magiging batas ka. Ang hirap sumunod sa'yo, pero kay Kristo hindi. Si Kristo tinanggap yung mga tao sa pag-ibig niya, ikaw hindi mo sila kayang ibigin. Kasi hindi ka nasubok magmahal. Hindi ka nasubok umibig. Hindi nasubok yung puso mo. Nakalimutan mo yung pagmamahal ni Kristo na binigay niya sa'yo. Tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos na matuwid. Yan yung binabasa natin kanina sa Galatians. Sabi niya sa Galatians, at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay kakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo. Sabi sa verse 6, tulad ng nangyari kay Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kinalimutan niya yung ways niya. Sumampalataya siya. Sa verse 7 ng Genesis sabi, sinabi ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupain ito. Pinatunayan ni Yahweh kay Abraham. Yun talagang promise niya. Ngayon si Abraham hindi pa rin tapos magtanong. Hindi pa rin siya tapos mag-isip ng paraan. Kasi alam niya meron siyang paraan. Pero ano yung paraan ng Diyos? Sabi niya, Lord,
sisendan mo ba ako dito ng isang maraming hukbo at malakas na hukbo at sasakupin namin yung lugar na ito? Bibigyan mo ba ako ng maraming lahi na or ng maraming kayamanan sa mundo? At itong lugar na ito na ipinapamana mo sa akin, itong promised land na ito. Lord, nandito na ako sa promised land, nakatayo ako ngayon, pero paano ko malalaman na yung lupang ito is mapupunta talaga sa akin? Sabi niya sa verse 8, tinanong ni Abraham ang Panginoon, sabi niya, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Hindi sure si Abraham. Ito na naman ngayon yung question ni Abraham. Sure siya sa promise, sure siya sa mga nasalin lahi niya yung magmamana. Pero kung paano yun mangyayari, maybe may magagawa na naman siyang paraan. Sabi ni Lord sa kanya, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan ko. Alam ko yung paraan mo na gusto mo. O alam ko lahat ng kahit anong paraan na gustuhin mo. Pero sa paraan ko. Naghihintay ng sagot si Abraham. Kung anong isasagot ni Yahweh, sabi niya, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Habang nakapokus si Abraham dun sa tanong na paano ito magiging kanya, deep within, sa kalooban ng Diyos, nakapokus naman ang Diyos sa kung paano alam ng Diyos na mangangailangan ng isang sakripisyo, which is yung kanyang anak, si Jesus Christ, para matupad yung promise na ito. Habang iniisip ni Abraham yung mana, yung blessing, iniisip naman ni Yahweh yung sacrifice na magaganap. Totally opposite way. Ito yung blessing, wow. Nakapokus ko sa blessing, wow. Pero yung Diyos, nakapokus saan? Kay Jesus Christ. Doon sa bugtong na anak na isusugo niya para magtiis para sa atin. Ang layo ng ways nila, di ba? Ito yung paraan ni Abraham, ito yung paraan ni Yahweh. Sabi ni Lord sa kanya, hindi yung paraan mo, ito yung paraan ko. Pero dahil at that moment, hindi pa pwedeng magkatawang tao si Jesus. Hindi pa panahon para magkatawang tao si Jesus Christ. Ito na lang yung sinabi ni Yahweh kay Abraham. Sabi sa verse 9, dalan mo ako ngayon ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taong kulang ang edad. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bati-bato. Yun ang ginawa sa kanya, inutos sa kanya ni Yahweh. Parang, Lord, tinatanong ko kung paano ito magiging akin. Bakit mo ako ngayon binibigyan ng inuutosang magdala ng ganitong mga hayop? Dahil nga, sabi ko kanina, nakapokus si Lord dun sa covenant, dun sa promise ng blessing, dun sa ways niya, hindi dun sa ways ni Abraham. Itong sacrifice na ito ng mga hayop, ginamit ito ni Yahweh bilang covenant kay Abraham. Pero yung totoong covenant, na alam naman natin, na tinanggap natin, is yung totoong sacrifice, which is si Jesus Christ, na nagkatawang tao para maging covenant natin sa kapatawaran ng kasalanan natin sa Diyos. Diba? Nakaka-amaze na yung covenant na nagmula sa pamamagitan ni Kristo is yung totoong naging covenant para ma-receive natin yung promise. Yun yung talagang focus ni Lord. Parang ang tanong natin, Lord, paano namin makukuha ito? Lord, paano namin malalaman na ito'y sa amin? Paano namin ito makakamtan? Sabi ni Lord, isasend ko yung aking bugtong na anak at magtitiis siya para sa inyo. At sa pamamagitan niya, magkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magiging tagapagmana kayo ng kaharian ko dito sa langit. Ito yung promised land na ibibigay ko sa inyo. Ito yung totoong promise na ibibigay ko sa inyo. Eternal life. Yung totoong promise na ibibigay ko sa inyo. Yun yung binigay ni Yahweh. Amen.
Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong at pinaghahati-hating hayop. Sa verse 11, makikita niyo dito, dumating yung mga buitre. Bumaba ang mga buitre upang kainin ng mga ito. Alam niyo ba nung panahon ni Jesus Christ kung gaano karaming buitre yung sumubok na ang tinutukoy na kinakain ng mga buitre dito yung offering. Sa panahon ni Jesus Christ, sa panahon natin kay Jesus Christ, si Jesus Christ yung naging offering para sa ating mga kasalanan. At nakita natin kung paano itong human standard nga na sinasabi ko ay ginamit ng mga Pariseo para ipahintuin si Jesus Christ, para wasakin si Jesus Christ, pananakawan ng glory si Jesus Christ. Diba? Bigla silang magsasalita sa harapan ng mga tao gamit yung human standard na meron sila, yung human approval, yung law na sila mismo yung nag-establish. Mga kautosan at panuntunan na sila mismo dahil sa kahangalan ng kanilang mga puso, sila mismo yung nagtayo niyan, naging basihan at naging dahilan para gawing panuntunan ng tao kung ano yung i-approve nila at i-reject nila. Gusto ng mga Pariseo i-reject si Jesus Christ. Para silang mga buitre na gustong kainin at lapain si Kristo na offering natin, na offering para sa atin. Tignan nyo, sabi sa Lucas 13:31. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Sino si Herodes? Siya yung gobernador or hari. Siya yung hari nung time na yon ng mga Hudyo. Siya yung tinataranghal at tinuturing na hari nung time na yun ng mga Hudyo. Siya yung namumuno sa bayan ng Israel. Si God yung nag-establish nitong mga kaharian na to sa kanila. And yet, itong si Herodes, na meron din sarili niyang human standard, meron din sarili niyang human approval, at meron ding pinoprotektahan na sarili niyang approval, sarili niyang standard. Walang magawa yung mga tao. Ginamit niya yung kapangyarihan para gamitin sa sarili niyang standard. Yung posisyon na binigay sa kanya ng Diyos, hindi ng Diyos ang napapahalagahan, kundi yung sarili niyang interes. At dahil din dun sa standard na yun, sabi niya dito, umalis kayo rito, sabi nila kay Jesus Christ. Dahil gusto kang ipapatay ni Herodes. Alam niyo ba kung lalabas si Jesus Christ sa Jerusalem, malamang hindi siya napako sa krus? Kung hindi lumabas si Kristo sa Jerusalem, malamang hindi niya naranasan yung pagkapako sa krus. Bakit? Kasi yung standard ng tao sa labas is hindi naman ganun katindi compared dun sa standard ng mga tao dun na nasa loob. Yung standard ng mga taong nasa loob, hindi tinatanggap yung salita niya. Habang yung mga tagalabas, yung mga hindi Hudyo, yung mga Romano, yung mga taga-iba-ibang nayon, ay nakinig ng salita niya dun sa Sermon on the Mount. Maging yung sermon niya dun sa labas mismo sa Damascus yata yun. Sila yung nakinig. Pero itong sa loob ng Jerusalem, na tinuturing na bayan ng Diyos, sila yung hindi nakinig. At kung lalabas si Jesus Christ dun sa Jerusalem, hindi siya mapapako sa krus. Sabi dito sa verse 34 ng Luke, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binato ang mga susugo sa iyo. Alam ni Jesus Christ na kailangan niyang manatili sa Jerusalem. Sabi sa Philippians 3:18, yung binasa natin kanina, sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo, sabi ni Apostol Paul, noon at ngayon luhaan kong inuulit, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo.
Hindi niya tinutukoy dito yung mga hindi mananampalataya. Tinutukoy niya dito yung mga mananampalataya. Or maging yung mga Pariseo. Or yung maging kagaya ni Herodes na Diyos ang nagtanghal dyan sa posisyon niya. Sabi niya, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Anong tinutukoy niya? Maraming namumuhay ng against dun sa gospel, dun sa pag-ibig dahil sa standard ng tao. Lumalamang lagi yung standard ng tao. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang mga katawan. Ang dinidiyos daw nila, yung sabi sa English dito, their God is their belly. Ibig sabihin, yung nakakamtan nila, yung nakakabusog sa pride nila, yung nakakabusog sa ego nila, yung pagbati ng tao, yung pagpupuri ng tao, yung pagtatanghal ng tao, yun yung kanilang dinidiyos, yun yung kanilang sinasampalatayanan. Which is nakakatakot. Nakatikim ka ng una. Kung nung hindi mo pa natitikman yung tinatanghal ka ng tao, is gustong-gusto mo ng tikman. Hilig na hilig mo ng adik na adik ka ng tikman. What more pa kung nakakatikim ka na. Yung hindi malala noon sa'yo, mas magiging mas malala. At bukas makalawa, yung standard na meron ka, yung human standard na meron ka na hindi na humble ng pagsubok, na hindi na humble ng pagtitiis. Yan yung mamamayagpag. Sabi ni Apostol Paul, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo at magiging isa ka sa mga yun. Kaya nga mga kapatid, kailangan laging maging bukas yung puso natin sa pag-ibig. Kailangan maging bukas lagi yung puso natin sa pagmamahal, pagtanggap. Kahit masakit, kahit di mo naintindihan, kahit nagsasuffer ka, di bali na. Huwag lang maging kaaway ka ng krus ni Kristo. Mahalagang magpahayag ng katotohanan. Mahalagang mahalin lagi yung katotohanan. Di bali nang i-reject ka ng mga tao. Kung si Jesus Christ, tinanggap niya yung mga nire-reject ng tao at dahil doon, nire-reject din siya. Ganun naman talaga yung proseso. Pag tinanggap mo yung nire-reject nung standard ng mga tao, yung mga taong rejected dahil sa human standard, mare-reject ka na rin. Pero yun yung pinili ni Jesus Christ at yun yung palaging dapat nating piliin. Sabi niya sa isang Pariseo, nung kumakatok ako, hindi mo ako pinagbuksan. Nung nauuhaw ako, hindi mo ako pinainom. Nung nagugutom ako, hindi mo ako pinakain. Nung nasa kulungan ako, hindi mo ako binisita. Yan yung mga taong rejected ng tao eh. Yan yung mga taong naging part ng canceled culture sa panahon ngayon. Napakauso ng canceled culture. Nakukuha nila yan sa social media nang hindi nila napapansin. Cancel this, cancel that. Cancel mo yan. Wala yung pera, cancel mo yan. Wala yung yabang, cancel mo yan. Tapos pag ikaw sumasabay ka doon sa mga taong cancel ng cancel, piniplease mo na rin sila. Kasi yung buhay mo hirap na hirap. Tinatry mong makibagay. Tinatry mong makiporma. Pag hindi ka nakakaporma, kailangan maging malungkot ka. Kailangan maging ma-depress ka. Kailangan mahirapan ka, masaktan ka, umiyak ka, manlumo ka sa sarili mo. Rejected eh. Diba? Pero sinong nagre-reject sa'yo? Sarili mo lang din. And in the end, kahit na magkaroon ka nung meron sila, hindi ka naman din talaga nila tanggap. Sabi sa Philippians 3:18 kanina, sapagkat tulad ng madalas kong ang sinasabi, yun nga, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo, kapahamakan ng kahinatnan nila sapagkat ang dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. Diba? At wala silang iniisip kundi ang mga bagay na may kinalaman sa mundong ito.
Pero nang bigay ni Yahweh kay Abraham itong mga offering, sinabi niya, hindi yung ways mo. Oo, magiging sa'yo yan. Pero hindi sa ways mo, kundi sa ways ko, sa pamamaraan ko. Pero sa ngayon, ito muna. Gamitin mo yung mga hayop na yan bilang mga sakripisyo at balang araw magsusugo ako ng isang taong magiging sakripisyo para sa lahat. Para totoong matanggap yung promise na ibibigay ko sa iyo. Seselyuhan ko yung promise na ito. Sabi sa verse 17, pagkalubog ng araw at nalaganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at naniningas na sulo. Naniningas sa apoy na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. Tinanggap ni Jesus, ng Diyos, ni Yahweh, yung offering ni Abraham. Sinelyuhan niya, tinatakan niya, minarkahan niya. At dahil dun sa pagtanggap niya ng offering na yun na sumisimbolo kay Kristo in the future, nagkaroon ngayon ng covenant si Yahweh kay Abraham. Nagkaroon sila ng covenant between kay Yahweh kay Abraham. Na gayon ngayon yung covenant na tinanggap natin kay Kristo. Sabi niya, di ba? A new commandment, a new covenant I gave unto you. This is the covenant sealed in my blood and my flesh. Siya yung naging living sacrifice. And this is what I command you. Love one another as I have loved you. That is the covenant of God. At nang araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. So yun mga kapatid, ganun nangyari yung unang covenant na binigay ng Diyos kay Abraham. And sana magkaroon to ng pagpapaalala sa inyo doon sa covenant na tinanggap natin sa pamamagitan ni Jesus Christ. Napakahalaga ng tinanggap nating pananampalataya. At napakahalaga na bantayan natin yung human standard na nag-unti-unting dumarami sa loob ng simbahan. Hindi lang sa loob, maski sa labas. Pag nagre-reject ka ng tao, nagka-cancel ka ng tao, that's one part na marami ka ng human standard sa puso mo. Maging bukas yung ating puso, maging mawain, maging maibigin. Magpatuloy tayo sa pagsusumikap na magkaroon ng ma-conform doon sa image ni Jesus Christ, hindi doon sa image ng human standard na ginawa lang para i-please yung mga tao. And sa pamamagitan nun, totoo nating masasampalatayanan si Kristo. Dahil sabi kay Abraham, itinuring siyang matuwid sa pamamagitan ng pagsampalataya niya. Dahil naniwala na siya sa Diyos. Naniwala siya doon sa promise ng Diyos. Nag-rely siya doon sa ways ng Diyos. Kinalimutan niya yung ways niya, ito na yung ways niya. Yung ways na ng Diyos yung mamaraan niya. Ganon din yung totoo nating pagsampalataya. Sinantabi natin yung pamamaraan natin. At yung pamamaraan ng Diyos, which is yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagtitiis, yung lahat ng laman ng 1 Corinthians 13 at anumang pag-ibig na nakasulat sa Biblia mula Genesis hanggang Revelation, yun yung kalooban ng Diyos. And I hope may natutunan kayo. Samahan ninyo ako manalangin na manamin sa langit. Muli po, salamat sa oras na ito, Ama. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon, sa mensaheng aming naririnig at aming napapahayag, Panginoon. Lord, magpatuloy ka bilang patuloy na kalakasan namin sa pananampalataya, Panginoon. Ang iyong mga salitang ito, Panginoon, ay mapagbulay-bulayan pa namin sa buong linggo, Panginoon. Hindi lang sa oras na ito. Ulit-ulitin naming pakinggan, Panginoon, hanggang sa tumimo sa aming mga isip, Panginoon. Marami kami, Panginoon, kabalahan. Pero itong mga salitang ito ang nagbibigay sa amin ng totoong kalakasan at totoong kapanatagan, Panginoon, kapayapaan sa bawat oras. Kaya turuan mo kami, Lord, na makinig pa ng makinig. Maging malinaw pa sa amin yung aming napapakinggan. Hindi lang namin isinasantabi na hindi kami matuto, Panginoon,
kundi lubos kaming lumalim, Panginoon, sa pagsampalataya at maintindihan namin ang iyong kalooban. Lord, maraming salamat. I-bless niyo po lahat, yung mga nakikinig ngayon, maging yung mga kapatid namin na wala ngayong linggong ito, magkaroon pa rin ng pagkakataon, Panginoon, na makapakinig ng recording na ito. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. So, thank you mga kapatid, and see you ulit sa mga susunod nating recording. And God bless.